Nandito tayo ngayon sa Binelli Antipolo sa LGM Motorcycle Sales and Service para i-review ang Kymco Dink S150. Nakita natin dito na kararating lang, nakabalot pa, kaya isang mabilisan lang na review to dahil kararating lang ng unit, hindi na natin tatanggalin yung plastic na nakabalot. Let's go. Sa kanyang looks ay maxing-maxi talaga ang datingan, sobrang sporty dahil sa pagka-aggressive ng kanyang datingan. Dito sa unahan may mga deep lining, kumbaga parang makanto siya, may mga sharp edges kaya talagang lumitaw yung pagka-sporty ng motor na to. Napaka-minimalist lang din kasi wala siyang decals. Una nyo talagang mapapansin sa kanilang mga motor ay talagang halos minimalist lang talaga at walang masyadong decals kahit na anong motor nila. Dito sa kanyang windshield na parang tinted or black ay may logo lang ng Kymco, letter K, 150 dito sa bandang unahan, sa gilid magkabilaan, TCS dito sa kanyang front fender at 3D emblem naman sa likuran na Dink S. Nabanggit na nga natin yung kanyang windshield, sakto lang ang lapad. Windshield na nakakatulong din sa aerodynamics para naman hindi gaanong naka-stress sa biyahe kasi sinasalag nito or nililihis ang hangin na direktang tatama sa ating mga mukha or sa dibdib. Saktong-sakto lang din naman yung laki nito. May mga reflectors dito sa gilid, sa kanyang front fork at dito din sa kanyang rear fender na nakakatulong ito lalo na sa gabi para magkaroon ng visibility lalo na pagka natutukan ng ilaw. Kung familiar kayo sa Dink R150, walang footboard, ito namang Dink S150 ay nilagyan ng gulay board or footboard. Ayos na ayos yan kapag ginamit mo to sa pamalengke. Let's say marami kang pinamili or mga dalahin, pwede mong ilagay dito sa footboard or sa gulay board. May tatlong kulay nga pala yung Dink S150 dito sa Pilipinas. Meron siyang kulay black, kulay gray at ang white na ating nire-review ngayon. Ang positioning ng kanyang mga ilaw ay napaka-sporty, lalo na yung headlight. Meron na ring DRL dito at ang kanyang signal light naman nakahiwalay dito, medyo nandito sa kanyang bandang gilid. Unique na unique yung kanyang looks. Pahaba yung kanyang signal light dito sa unahan. Sa likuran naman makikita natin yung kanyang tail light, medyo malaki siya na aakalain mong naka-assembly yung kanyang signal light dito pero nakahiwalay pa rin yung kanyang mga signal light. Para sa akin, goods na rin tong kanyang upuan dahil medyo malalim ang part ng para sa riders para kung sakaling bigla kang nagpreno ay hindi ka aabante sa pinakaunahan. Sakto lang din yung lambot ng kanyang cushion. So solid din yung kanyang grab bar, maganda din. Unique dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong grab bar. At yung napansin ko din dito sa kanyang side mirror, akala mo aftermarket na dahil napakasulido ng kanyang stem. Ganda ng datingan, no? Pero stock lang po yan na side mirror. Sa kanya namang engine specs, meron siyang engine displacement na 149.8cc to be exact, single cylinder, single overhead cam, at liquid cooled na maganda ang performance sa long ride. Hindi kayo basta-basta mag-overheat yung makina. 4-stroke, 4 valves, at syempre naka-FI na rin. Meron siyang maximum power na 14.7 horsepower at 8,500 RPM at torque naman na 13.2 Nm at 6,500 RPM. All LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw, magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga winkers. Naka-LCD display na rin ang kanyang panel at lahat naman ng mga importante at pangunahing information, mga indicator na kailangan ng isang rider ay nakapaloob na dito or makikita na natin dito. At napansin ko din na adjustable yung kanyang brake lever dito, parang meron siyang selector. At dito naman sa pinakagitna, makikita natin, meron kasi siyang takip. Hindi mo akalain na nandito yung kanyang USB ready na charging port. Hindi ka matatakot na malowbat ka, lalo na kapag nasa malayong biyahe ka. Dahil pwedeng-pwede ka na ditong mag-charge in an instant. Ilagay mo lang dito sa kanyang bulsa, dito sa unahan yung ating mga phone at okay na yan. Makakapag-charge ka na ng maayos. Keyless na rin pala ang scooter na to. Syempre, naka-TCS yan or traction control system. Dagdag sa safety. Ito yung features na kapag dumaan tayo sa madulas, mabuhangin o basang daan, ay hindi tayo basta-basta madudulas o maaksidente dahil automatic na isasabay pa rin ito ang ikot ng gulong sa hulihan proportion sa ikot ng gulong sa unahan para iwas talaga sa aksidente. Sa kanyang brake, syempre, naka dual channel ABS ito kaya no worries tayo. Pag napiga natin na malakas ang ating mga preno, hindi ito basta-basta maglalak.
talagang iwas tayo dito sa disgrasya, dagdag sa safety ng motor at syempre sa mga driver na rin. Napaka-solid na nun dahil dati mga big bike lang merong ganitong klaseng features. Ngayon nilagay na nila kahit sa mga scooter. At meron din siyang emergency brake warning na kapag ka naman bigla kang nagpreno dahil may hindi inaasahang paghinto ng sasakyan sa unahan mo, ay automatic na magbi-blink ang signal light sa likod para magbigay ng warning sa mga sasakyan na nasa likuran para maiwasan din na bumunggo yung nasa likuran natin. At syempre may malawak siyang underseat compartment na kasya for sure dito yung half face na helmet. Siguro kung may magkakasya man ng full face na helmet dito ay nakadepende na lang sa size, na okay lang din naman kung hindi magkasya yung full face na helmet dahil meron din naman siyang helmet hook na pwede nating pagsabitan ng mga helmet. Sa kanyang mga brakes, kung makikita natin, ayan, sa kanyang front, naka-disc brake. Sa likuran, naka-disc brake din na equip na ng ABS. Sa kanyang suspension, dito sa unahan ay naka-telescopic fork at sa likuran naman ay dual shock absorber. Ang sukat ng gulong sa unahan may 120/70 by 13 at sa likod naman ay 130/70 by 13. So may kalaparan na rin ito. Proportion na proportion yung sukat ng kanyang gulong sa body structure niya, kumbaga hindi alangan. Dahil maxi scooter to, malaki yung motor, medyo malapad, kaya bagay yung mga ganito kalapad din ang mga gulong. Sa kanya namang seat height, meron siyang 783 mm, sakto lang sa height natin na 5'6" nung sinukat natin. Pinupuan natin, hindi naman tayo nahirapan na i-maniobra. Siguro sa mga 5'4", kayang-kaya pa to. At meron naman siyang wheelbase na 1,374. So sa inyong palagay, okay na okay ba yung specs at mga features ng Kymco Dink S150 kumpara sa mga iba pang naiisip natin na motor? Comment nyo nga sa ibaba. At sa SRP naman ng Kymco Dink S150 ngayong taon ay meron siyang 142,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang mga specs, features? Nilabas na nga ng SYM ang Naga 155 ngayong taon dito sa Pinas, kaya panibagong pagpipilian na naman sa hanay ng 150 to 160cc displacement category. Sa pormahan nito, first impression ko, sa personal ay talagang mukha siyang Mamba. Inspired kasi sa ahas ang motor na to. Kaya unique, halos wala kang katulad sa kalsada dahil halos lahat ng motor ngayon ay magkakamukha. Pero yung isang to medyo kakaiba talaga. Dito sa kanyang front face, ang linis tingnan. Ang presensya niya matatag o medyo matapang kasi nga may mga sharp edges siya or makanto yung bandang unahan niya. Lalo na dito sa bandang ilalim. At isa pa sa kapansin-pansin sa motor na to ay napaka-premium niya dahil wala ka halos makikitang decals dito or stickers. Meron ka lang makikita dito sa kanyang bandang unahan, SYM. At dito sa gilid, meron naman siyang Naga 155. LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga signal light, kaya maliwanag ang buga ng ilaw at hindi naman nakakasilaw sa umaga kapag natutukan ka nito. At isa pa sa kagandahan dahil nga LED ay matipid sa battery. Kung titingnan mo dito sa kanyang headlight, snake pupil ang datingan dito at pagka sinilip mo naman yung kanyang taillight ay mapapansin natin na parang snake fang. Yung kanyang signal light dito sa unahan ay very visible, gawa nga ng nandito siya sa bandang itaas. At yung kanya naman signal light dito sa kanyang hulihan ay nandun naman sa baba, kasama nung fender. Napaka-aggressive din ito tingnan dito sa kanyang bandang hulihan dahil nga yung kanyang fender ay nasa ibaba, kaya parang yung kanyang bandang puwetan parang nakaangat, kaya parang napaka-aggressive niya tingnan pag nandito ka sa kanyang hulihan. So sa inyong palagay, unique ba yung motor na to? O baka naman meron talaga siyang kamukha sa ibang brand? Comment nyo sa ibaba. Naka-naked handlebar ito. Bukod doon ay meron pa siyang malapad na floorboard at pwede mo ring i-extend yung ating mga paa kapag medyo nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Dahil may extension yung kanyang floorboard. Sa kanya namang backride footpeg, foldable ito at mapapansin natin na durable kasi alloy na yung ginamit na material dito. Yung kanya namang grab bar, split type. May inilagay din ng mga reflector dito sa kanyang unahan, dito sa may telescopic fork sa unahan, magkabilaan. At dito naman sa hulihan, meron ding nilagay dito sa ibaba ng kanyang fender malapit sa plate holder. Ang kagandahan naman nito sa ating mga reflectors ay added visibility at night, lalo na kapag nakapark ka sa alanganin or madilim na parte ng lugar. Pag natutukan ng ilaw, makikita yung motor. Meron siyang maliit na bulsa dito sa kanyang bandang kanan na pwede namang paglagyan ng maliliit na bagay kagaya ng barya or basahan. Dito sa gitna, meron na rin siyang carabiner hook na pwede nating pagsabitan ng plastic or eco bag kapag namalengke tayo. At ang matindi dito sa motor na to ay meron din naman siyang malapad na underseat compartment na may sukat na 28 liters.
Kung alanganin man magkasya yung full face na helmet, depende sa shell, sigurado namang kasyang-kasya dito yung half face na helmet. At kung may iba namang bagay na ilalagay tayo dito sa compartment, kagaya ng payong, sapatos, or tsinelas, or ibang mga dokumento, ay meron namang hook para sa ating mga helmet. Pwede nating isabit yung mga helmet dito. Bago tayo magpatuloy sa ating video, ay pakilike ng ating content ngayon at mag-subscribe na rin kung gusto nyong ma-notify sa mga susunod pa nating mga video. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubuga kaya or makikipagsabayan kaya sa ibang 150 to 160cc? Silipin natin. Sa kanyang specs, meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact. Single cylinder, 4-valve na po ito, 4-stroke, at naka-liquid cooled pa, kaya talagang napakatindi nito at walang overheat sa long ride. Matatag ang makina pero smooth ang performance at matipid na rin dahil naka-FI na rin po ang motor na to na may lakas na 10.6 kW at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 13 Nm at 7,500 RPM. Sa kanyang bore and stroke, meron siyang 57.4 by 57.8 mm at 11.2:1 naman yung kanyang compression ratio. Starting system nito ay electric, CVT automatic. Sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa, nandyan yung kanyang passing light, high and low, meron din siyang hazard, turn signals, at syempre yung busina. Dito naman sa kanan ay meron siyang engine kill at yung kanyang electric starter. Sa kanyang panel, naka full digital ito na colored, kaya madali nating malalaman ang mga basic na info at mga indicator kahit na saglitan lang tayo tumingin sa panel dahil nga colored yung kanyang instrument panel. Smart key system na rin ang motor na to, meron siyang dalawang remote, kaya napaka-convenient nito. Konting pihit pa kaliwa, mabubuksan yung kanyang underseat compartment. At kapag pinihit naman natin pa kanan, ay mabubuksan yung kanyang tangke na located dito sa bandang unahan. Kaya kapag nagpagas tayo, no need na natin na bumaba sa motor dahil nandito na nga yung kanyang tangke sa bandang harapan na may fuel tank capacity na 7.3 liters. Kaya hindi na rin tayo mayat maya magpapagas kung sakali mag-long ride tayo dahil marami-rami na rin yung ilalagay nating gasolina sa motor na. At may fuel consumption naman na around 40 to 45 km per liter. Syempre, depende yan sa bigat ng rider, sa throttle habit natin, at syempre sa road condition. Kung sakali mang maloba tayo sa mahabang biyahe, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge dito dahil equipped na rin siya ng charging port na Type A and Type C. Kaya kung alin man yung available na cord natin dito, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge. Sobrang useful naman lalo na sa mga delivery rider dahil kailangan ng mga cellphone kapag may dinideliver sila or kapag nasa biyahe. At ang isa pa sa matindi sa mga features ng SYM, talagang parang pinanormalize na ng SYM na kapag 150cc pataas, may equip na siya ng dual channel ABS, kaya hindi basta-basta maglalak yung ating mga gulong kapag biglaan nating mapihit yung ating mga brake lever. Iwas disgrasya at syempre may confident ka sa daan na maganda yung stopping power ng motor mo at panatag ka na hindi ka masisemplang. Bukod doon ay equipped na rin siya ng traction control system or TCS na kapag ka naman napadaan tayo sa basa, maputik or mabuhangin na kalsada ay hindi naman basta-basta madudulas yung ating mga gulong sa tulong ng traction control system. Dobleng-doble yung ating safety kapag ka merong dual channel ABS at traction control system na meron na ang Naga 155. Ang suspension nito sa likuran, naka-monoshock, kaya dagdag sa angas at sa aggressiveness ng motor pagka tiningnan mo dito sa bandang hulihan. At naka-telescopic fork naman sa unahan, kaya maganda yung handling at maganda naman yung laro ng suspension. Sa kanyang brakes, syempre sa unahan naka-disc brake at sa hulihan naka-disc brake din na equipped ng ABS, dual channel ABS. Sa mga gulong naman ito, sa unahan may sukat na 120/70 R13 at sa likuran naman ay may sukat na 130/70 R13. Stable na rin ito at maganda sa mga cornering. Sa kanya namang dimension, may length siya na 1,995, may width siya na 760 mm. Yung kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,385 mm. Nung sinukat natin yung kanyang seat height, hindi naman siya ganun kataas dahil sakto lang naman sa height natin na 5'6" nung sinukat natin. Meron siyang seat height na 800 mm. Pero madali lang naman natin siyang i-maniobra or maisisingit-singit sa traffic dahil may bigat lamang siya na 144 kilograms. At ang kanya namang ground clearance ay 125 mm. Medyo mababa siya ng konti sa standard na sukat ng ground clearance pero pwede na rin naman ito dahil hindi naman siya adventure scooter. Medyo syumete na lang tayo kapag medyo may kataasan talaga yung madadaanan nating humps.
Pero yung 125mm na ground clearance ay medyo safe na rin naman. At ang unit na ating nire-review ngayong araw ay available dito sa LGM Motorcycles Antipolo, harapan lang ng Inares. At sa SRP ng SYM Naga 155 ay 119,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Naga 155 sa kanyang specs and features? Comment nyo nga sa ibaba. At kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like. Mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.